Magandang hapon sa inyo, Donya. Buenos dias a todos y todas. Kapitan, bakit sa gawin yun pumupunta ang iyong mga hangal na timonero? Bakit ang bagal ng usad? Bakit hindi bilisan? Mababaw po kasi roon at baka tayo'y mabangga. Ay, wala talagang isang malawak na lawa sa kapuluang ito. Ang lunas ay napakadali. Sa katotohanan, wala ni sino mang nakaisip nito. Maghukay ng isang matuwid na kanal mula sa ilog hanggang sa Maynila. Sa paghukay, masasarhan ang ilog Pasig. Sa gayoy, maiiwasan ang pagtaas ng buhangin na magiging sanhi sa pagpigil sa daloy ng tubig. Ginoong Simon, ang iyong panukala ay nangangailangan ng malaking halaga at ito ay makasisira ng ilang kabayanan. Pwes sumira, Saan kukuha ng salaping ipangbabayad sa mga manggagawa? gamitin ang mga preso. Hindi sila babayaran. Hindi sapat ang mga bilanggo, Ginoo. Kung gayon, sa pilitang patatrabahuin ang mga matatanda, mga babae at mga bata. Pagdalhin sila ng kani-kanilang pagkain at gamit. Huwag natin lukohin ang ating mga sarili. Sa ganyang paraan lang magaganap ang ganyang proyekto sa kunting gugol. Ginoong Simon, maaaring magdulot ng kaguluhan ang parang iyan. Kaguluhan, ang lugar na ito ay niminsan ng dimagsik. Noong panahon, ang mga taga rito ay napilitang maghakot ng kahoy upang gawing daog. Kundi lang dahil sa mga parik. O Basilio, kumusta na pala si Kapitan Tiago? Ito, si Kapitan Tiago ay pares pa rin ng dati. Ayaw magpagamot kahit kanino. Inutusan niya nga po akong pumunta sa San Diego eh. Marahil na gusto niya mapag-isa. At gusto niya rin malayar na kumit-kit ng apyan. Apyan ay isang salot. Kumusta na pala ang Akademya ng Wikang Kastila? Sa tingin ko, di yan may sasagawa. Masasagawa po. Dahil hinihintay na namin ang pasitulot na pinangako ni Padre Irene. Tutol sa iyong balak si Padre Sibilia. Diyan natin siya. Kailangan narito siya ngayon sa barko para pumunta sa Los Baños upang makipagkita sa Kapitan General. Saan naman kayo kukuha ng pondo? Magtutulungan po kami mga estudyante. At saka mayroon na rin po kami profesor. Nag-alok din ng bahay ang mayaman si Macaraig upang gawing bahay paralan. Sa bagay, kahit di mapag-aralan ang Latin, kahit Wikang Kastila na lamang, o siya, muna na ako. Sige po. Sige po, Kapitan. O Basilio, kamusta ka na? Nagbakasyon ka ba? At sino ang kasama mo? Ito po ay si Isagani. Kaibigan ko po Ginoo. Kamusta ang iyong lalawigan? Ang sabi-sabi, naghihirap ang lugar ngayon dahil hindi na bumibili ng alahas. Dahil hindi naman nila kailangan. May nakapagsabi rin sa akin na halos lahat ng pagkukura sa simbahan ay hawak ng mga prailing Hindyo. Ang mga praile ay nagpakamatay upang makakuha ng pagkukurahan at mga Fransikano ay nagagalak sa maralitang pinagkukurahan. Kaya naisip kong ipapakuloob ito sa mga prailing Hindyo ang lugar ninyo dahil hindi makikilala roon ang mukha ng hari. Uminom tayo ng serbesa mga binata para sa ikaunad ng lalawigan. Hindi po kami uminom ng serbesa, Ginoo. Ang serbesa ay napakabisang pagpasigla ng katawan. Sabi ni Padre Camora na ang sobrang pag-inom ng tubig ang dahilan ng pagkawalang sigla ng tao rito. Pakisabi po kay Padre Camora na mapabawasan ang labis na pag-alinlangan kung iinom siya ng tubig kalit ng serbesa. Pakisabi rin po na matamis ang tubig ngunit nilulunod nito ang serbesa. Nakakapatay ng apoy at kapag mainit ay nagiging singaw. Kapag galit ay nagiging baha na minsan na nagwasak sa sanlibutan at gumimbal sa daigdig. Magaling na sagot. Ito po ay nagiging singaw kapag inapuyan. Kung lahat ng maliliit at sa hiwa-hiwalay na ilog ay nagsama-samang bumuhos dahil sa udyok ng kasawian, ito po ay magiging dilubyo. Puro pangarap at panaginip. O siya, mauna na ako, ang init dito. Hindi po. Di mo ba alam ang taong yun ay tinatawag na Cardinal Bueno? Siya ang sanggunian ng Kapitan General. Ah, kaya pala parang natatakot ako sa kanya. Kamusta na po kayo, Padre Florentino? Mabuti naman binata, masigla pa rin. Paano ba ang bayad sa inyo? Ginoong Simon, saan ka nang galing? Sayang kasi di mo nataraw ang mga magagandang tanawin. Ako'y nakakita ng mga ilog na may magagandang tanaw.
mayaman sa alamat ang ilumpas, gaya ng malapad sa bato at dunya hilama. Iyan ay alam na ng lahat ng tao. Naalala ko nga pala, Kapitan, alam niyo pa ba kung saan dakong lawa at tagpuan ng napatay na nagangalang Gibara o Ibarra? Doon si Dako yun. Sabi ng mga kawal na pumutis kay Ibarra. Kung gayon ang kanyang bangkay ay sumama na ang bangkay sa kanyang ama. Diba isa rin siyang filibustero, Padre Salve? Yan ang pinakamurang libingan, hindi ba mga padre? O anak, nandyan ka lang pala. Ano ginagawa mo dyan? May ginagawa lang po ako para sa ating bukid. Sige, tutulungan kita. Tay, gusto ko po sana makapag-aral sa Manila. Huwag kang mag-alala anak, makapag-aral ka din sa Manila. Salamat po. Pero paano na ang taas na ng ating buwis? Hindi magkakayod kalabaw tayo para makapag-ipon. Magandang hapon, Telesforo. Magandang hapon, Padre. Ano po aking may paglilingkod? Kailangan mo magbayad ng 200 piso na buwis. Sinasabi niyo po bang kailangan ko pang magbayad ng ganyang halagang buwis sa sarili kong lupain? Oo, kasi nagkamali ka ng pagbayad sa nakalipas na 13 taon. Naghanap lang talaga kayo ng dahilan, Padre, upang punan ang buwis taon-taon. Hindi maaari yan, Padre. Nagbabayad ako ng sapat ng halaga. Wala kang kagapatan sa iyong lupa kasi pagmamayari ito ng korporasyon. Pwes, hindi ko ibigay ang lupang ito kapag walang magdadalo yung dugo dito. Tay, ano nangyayari dyan, Tay? Huliin ang kanyang anak at gawing kawal! Wag! Wag, Tay! anak. Kumusta ka na, Tay? Okay lang anak, ikaw? Okay lang din. Paano na ating Dakpin siya! Sino po yun? Ano ginagawa niyo? Tumigil ka, dapat ka magbayad ng 500 upang matumasyo ka na! Tay! Anak! Tay! Ay, kukulangan pa din ng pera. Tutulungan kita, Iha. Kapag magtitibay ka sa akin. Sige po, manang tansya. Halika na, Holly. Sige po. Punta muna ako sa puntod ni inay. Mag-aalay ako ng bulaklak. Bukas, magkikita muna kami ni Julie. Sana magustuhan niya yung surprise ako. Dito din inilibing ang aking ina. Kaya, Ginoo, maaari ko pa ba kayong tulungan? 13 taon na po ang nakalipas mula nang gawan niyo ako ng mabuti. At sino ako sa palagay mo? Isang taong ipinalagay kong dakila at aking ginagalang. Isang taong ipinalalagay ng lahat. Kaya nung nabalitaan kong ano yung mga nangyari, ay labis akong nalungkot at pinagdamdam. Nalaman mo ang isa sa aking mga sikreto na magiging dahilan ng aking kasawian at sisira ng aking mga balak. Pwede kitang patayin para sa aking kaligtasan. Walang nakakabatid na ako'y nagbalik na at wala kang sandata, wala kang magagawa. Ngunit hindi kita papatayin. Merong dapat singilin sa lipunan. Pareho tayong uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Totoong ako'y naparito 13 taon na ang nakalipas. At ako'y nagbalik upang wasakin ang tiwaling pamahalaan at bulok nitong sistema. At kayong mga kabataan, nais nyo magkaroon ng pagkakapantay tulad ng mga Kastila. Anong mangyayari sa inyo? Isang lahing walang pagkakakilanlan? Dadagdagan nyo pa ng wika ang buong kapuluan? Mas lalo tayong di magkakaintindihan. Hindi po.
Sa pamamagitan po ng wikang Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan at mapapabigkis nito ang buong kapuluan. Malaking kamalian. Nagpapaniwala kayo sa mga matatamis na salita ng nagbabalat kayong demonyo. Kailanman, ang wikang Kastila ay hindi magiging wikang panlahat. Nalilimutan nyo na ba na ang nag-aalaga ng kanyang wika ay may angkin na kalayaan? Ibig ko lang gamitin ang iyong impluwensya upang himukin ang mga kabataan na lumaban para sa Kastila. Ginoo, isang malaking karangalan na ipaalam sa akin ang inyong mga layunin. Ako ay magiging tapat lamang sa inyo. Ako po ay lumagda sa pagtuturo sa wikang Kastila dahil naniniwala ako na makakatulong ito sa aking pag-aaral. Ang agham ay hindi kahalatan ng tao. Ang lahat ay magiging malaya kapag wala na nagpapaalipin, kapag meron ng tamang batas, at kung ang tanging na lamang nalalabi ay ang pagtuklas sa agham, yun na lamang ang aking gagawin. May ginagawa ka ba para sa namatay mong ina at kapatid? Dapat ka bang tumungo minsan sa isang taon at lumuha na parang babae sa kanilang libingan? Wala na akong magagawa. Wala na akong salapi. Baka ako ay mamatay pa. Tutulungan kita. Ano bang mapapala ko sa paghihiganti? Hayaan mo na lang silang mabuhay ng mapayapa kung saan man sila naroon. Mapipigilang maranasan ito ng iba. Walang alipin kung walang magpapaalipin. Darating din ang panahon na gagawin nila sa iyo ang ginawa nila sa akin. Sila ay napupuot sa iyo. Napupuot? May pagkakataon sa lahat ng bagay. Ang hiling ko lang ay hayaan ako mabuhay at gawin lahat ng gusto ko. Binata, kahit ako isumplong mo, kaibigan ko ang makapangyarihan at higit na papakinggan kaysa kay Basilio na isa lamang mag-aaral. Kahit hindi ko man makamit ang aking inasahan, pumunta ka lang sa aking bahay at handa akong tumulong. Salamat po, Ginoo. Di ko man siya nakumbinsi, ay nakatanim naman ako ng damdamin na mapaghiganti. Magtiyaga, maghintay, malapit na ang araw na ako ay magbibigay ng munting balita. Kapitan General. Magandang umaga mga panauhin. Ang guro ng tiyan ay hinihingi ko ng maayos na paaralan. Anong maayos na paralan? Sariling-sarili na nga niya ang kamalig. Wala po daw kasing maayos na bubong. Ang gobernadora ang dapat niyang kausapin. Wala akong paki dyan. Deputa, ang gurong yan ay nagiging filibustero. Maraming sumbong laban sa gurong iyan. Ang mabuti pa ay alisin siya sa kanyang tungkulin. Malaki na ang nagastos sa mga gamit sa paaralan. Ngunit dahil sa walang maayos na paaralan, ay nasisira mga gamit. Pero hindi natin pwedeng pagsabay ang lahat. Ang mga guro ay naghihingi ng maayos na paaralan. Ngunit ang Espanya ang nagkakagutom. Unahin muna natin ang inang bayan bago ang lahat. Unahin muna natin ang ating pagkakaskila. Dahil dyan, lahat ng daraing ay aalisin sa tungkulin. Mas mabuti pang gawin ang paralan na maging isang sabungan upang ito'y magamit kahit sa isang linggo. Di yan mangyayari. Hanggat ako ang kapitan, hindi maisasara ang paaralan dahil sa pagsasabong. Pero mas mabuting gamitin ang paralan kaysa magsara ito. Immoral yan! Higit na immoral kung mas maayos ang lugar sa bisyo kaysa sa paralan. Maging praktikal tayo mga Ginoo. Magsitigil nga kayo. Meron akong plano dyan. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Ang pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila po. Ano sa tingin nyo? General, ano pa ba ang dapat kong pag-isipan? Ang kahilingan ay mabuting panukala at nakapagtataka na 6 na buwan ay hindi pa rin na pinag-iisipan? Dapat nating itong pag-isipang mabuti. Ang kahilingan ay hindi napapanahon. Ito ay may malaking epekto sa ating mga karapatan. Para sa akin, ito ay kahinala. Oo nga, isa siyang tahimik na paghihimagsik. Himagsikan? Pinangungunahan ito ng isang kabataan na humingi ng pagbabago. Nasaan ang himagsikan dyan? Di sila dapat matuto ng wikang Kastila dahil magiging kalaban sila ng Diyos at Espanya. Para sa akin, sila ay dapat matuto ng Kastila, kagaya ng isang bata na si Isagani, na isang masigasig na mag-aaral. Si Isagani?
Walang modo yung batang yan. Tinulak niya ako nung tinulak ko siya. Bakit hindi ibigay ang kanilang hinihingi? Dapat nilang tanggaping ang bayan ay mahina at mangmang. Ngunit kailangan baguhin ang pamamalakad at kung nasa tuwid ang kanilang hinihingi ay dapat itong ibigay. Ang anak ni Kabisang Talis ay nanghihingi ng tulong na palayain ang kanyang lolo. Di na ba ako makakain na mapayapa dito? Nagsadya ako rito upang tulungan ang dalaga sa kanyang kahilingan. 3 araw na siyang pabalik-balik rito. O siya, dadalhan ko ng kalatas ang namumuno sa kwartel upang siya ay palayain. Hindi na nila masasabi na hindi tayo marunong maawa. Kumusta na, Kiruga? Oh, senyor, dito tayo mag-usap. Okay naman ako, senyor Simon. Pero naku, aking gawa lugi. Kung ganun, bakit ganyan karami ang mga botelya na ng tsampan at mga panauhin? Senyor Simon, ako ay lugi. Mahina ang negosyo ko ngayon. Yung mga pinautang mo na opisyal ay pinautang ko rin ng salapi. Kahit alam kong di na ako babayaran para di ka gambalain. Senyor, maraming hindi nakabayad sa akin. Kaya ako di makabayad sa'yo. Kung ganun, papuntahin mo sila sa akin kapag humihingi ng pera sa iyo. Salamat, senyor. Kailangan ko pa na ng pera ngayon. Umaasa kong mababayaran ako ngayon. Ngunit, ayaw kong problema sa maliit na halagang iyan. Gagawin ko na lang 7,000 ang iyong utang sa halip na 9,000. Kapag papayag kang itatago ang mga baril sa iyong bahay, Nakatakot yung baril niyan, senyor. huwag kang matakot. Walang mangyayari sa iyo. Paunti-unting itatago ito sa bahay at kukunin ito. Marami ang huhulihin at magiging bilanggo. At sa gayoy, kikita tayo na malaki sa paglakad sa kalayaan ng mga hinuhuli. Pero, senyor, Kung ayaw mo, idihanap ako ng iba. Ngunit, kailangan ko ang 9,000 upang ipangsuhol. o siya, ako'y papayag na, senyor. Basta 7,000 lang ang aking utang. Sige, Kiruga. Akala nila hindi ako marunong magigante. May araw sila sa akin. Oh anak, kamusta ka na? Parang ikaw ay matamlay. Ayoko na, inay. Hindi ko na gusto yung pumasok. Pinagtatawanan nila ako dahil sa nangyari sa klase sa pisika. Anak, ipinangako ko sa iyo ama na ikaw ay makapagtapos at maging isang abogado. Sayaan mo lang yung mga nangungutya sa iyo. Ano na lang masasabi ng ama kapag kami ay nagkita sa kabilang buhay? Ayoko na, inay. Hindi ko masisikmura man nangyayari. Ako ay nasaktan at ayoko na talaga. Mas gugustuhin ko pa maging tulisan o tumalon sa tulay kaysa bumalik sa pamantasan. Anak, sayang lahat ng aking ginasto at lahat ng aking ginasto ay mawawalang silbi. Di mo ako naiintindihan. Aalis na ako dito. Mas gugustuhin ko mabuhay ng malaya. Placido! Ginoo, nais ko sana mangutangan ng loob sa inyo. Para ano? Sumama ka sa akin. Nariyan na ba ang pulbura? Nasa bayong na po. Hinihintay pa namin ang mga bongbong. At ang bomba? Handa na po. Mabuti. Ngayong gabi ay makikipag-usap kayo sa tenyente at sa kabo. Pagkatapos, magpatuloy kayo sa paglalakad at makikita nyo isang taong namamangka. Sasabihin nyo ang kabesa at sasagot siyang talis. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon. May nagbago ba sa plano?
Meron, ngayong linggong darating. Akala ko ipagpaliban mo na hanggang sa pagpasok ng Kwaresma. Hindi pa handa ang mga arabal. Hindi na kailangan ng arabal. Ang mga tauhan ni Kabisang Tales, ang Karbanero at Rehimiento. Maaring mamatay si Maria Clara pag ipagpaliban pa ninyo. Lumakad na kayo. Opo, Senyor. Placido, narinig mo na ang planong maghimagsik. Alam ko ang nangyari sa iyo at mga naranasan mo. Ibig ko sana'y sumali ka sa aming mga plano. Opo, Senyor. O Ginoo, kamusta ka na po? Ito, tuloy ka po. Mayos naman, Basilio. Kamusta si Kapitan Tiago? Ito, mahina na ang kanyang pulso. At saka parang halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. Wala na din po siyang ganang kumain. At saka, ba't ka po naparito? Ako'y naparito upang malaman kung saan ka papanig. Sa panig ng umaapi o sa iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa umaapi? Yan po ang hindi ko pa alam. Magpasya ka dahil sa loob ng isang oras ay sisiklab ang himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas, wala nang paaralan at wala na ring pamantasan. Mawawala lahat. Ang matitira na lang ay dugo at patayan. Handang-handa na kami at titiyakin ang aming tagumpay. Basilio, ngayon ay pumili ka. Kamatayan o kinabukasan. Pangalipin o kasarinlan. Sarili o bayan. Ngunit ang paghihimagsik ay katumbas din ng pagtitiwakal. Ang paghihimagsik lang ang tanging paraan. Walang makakamit ang paghihiganti. Pag-ibig at katarungan lamang ang magpapalaya sa atin. Nasaan na ang prinsipyo mo, Basilio? Pumapanig ka na ba sa nangapi? Hindi po totoo yan. Alang-alang sa iyong kapatid at ina, sasamahan mo ko at pamunuan ang hukbo na sisira sa pintuan ng Santa Clara at kukunin mo sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Ginoong Simon, huli ka na po. Matagal nang patay si Maria Clara. Ano? Di yan totoo. Di ako naniniwala. Pagdamag na ng ginagpis si Kapitan Tiago nung nalaman niyang wala na si Maria Clara. Di ito maaari. Namatay siyang hindi ko malang nakikita. Namatay siyang hindi man lang nalaman na nabuhay ako para sa kanya. Ginoo, Basilio, nagpunta ka ba sa hapunan nung nagdaang gabi? Hindi po. Pinagbantay po ako ni Kapitan Tiago. Masama daw po yung pakiramdam niya. Mabuti naman at hindi ka pumunta roon, pero kasapi ka ba ng samahan ng mag-aaral? Opo, nakipagbahagi lang po ako doon. Pinapayo ko sa'yo, umuwi ka at sunugin mo lahat ng papeles na nagpapatunay na kasama ka doon. Walang kinalaman si Simon pero sinaktan siya ng mga taong hindi kilala. May mga kasulat doon sa paskan nga hindi kaaya-aya ang sinabi dito sa pamantasan at natuklasang mag-aaral lamang ang may kagagawan. Kaya Basilio, mag-ingat ka.
Yes, walang pasok. O Tadeo, saan ka pupunta? Ba't parang ang saya mo? Tayo mga kasapi ay mabibilang ko. Mabibilang ko? Eh, ba't parang ang saya mo? Wala pasok, Basilio, wala pasok. Tara, umuwi na tayo. Teka lang, may pupuntahan pa ako sa paralan. Ah, sige, bahala ka dyan. Wala pasok. Mabibilang ko? Sino kaya ang sumulat niyan? Hindi ko rin alam. Hoy, ano ginawa niyo dyan? Tumabi kayo. Tigil mo yan! May mga Guardia Civil! Tara! Sino namang hangal na sumulat sa paskin? Wala tayong pakialam doon. Hindi natin tungkulin ang magsiyasat. Hanggat di natin alam kung sino ang sumulat at hindi dapat tayo mapakita ng pagpanig. Kung ang paskin ay isa sa ating mga damdamin at piliin, dapat nating pasalamatan kung sino man sumulat doon. Oo nga, tama nga, isa gani. Basilio! Naparito ako upang kausapin ka. Ano ang pangalan mo? Basilio po. Isang estudyante ng medisina na nag-aaral sa Kalian Luwagi. Ang butit ikaw ay naparito. Ikaw ay aming darakpin. Huwag kang matakot, kaibigan. Ibabalita ko sa iyo ang nangyari sa piging kagabi. Hulihin mo siya. Kasali ako? Wag! Hindi ko dito. Ano na? Kumusta ka na, Huli? Okay lang po. Nabalitaan ko po ang nangyari kay Kapitan Tiago. Marahil alam mo na rin ang pagkakulong ni Basilio at ipinagtapon sa Carolinas. Hindi po yung totoo at hindi magagawa ni Basilio yun. Santo Diyos, Santo Fuentes, Santo Immortal, nagsasabi ako ng totoo sa iyo, Huli. At alam kong malalagpasan ito ni Basilio. Manalig tayo sa Panginoon. Huli! 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 Okay ka lang ba? Opo. Wala nang tagakupkup kay Basilio. Wala nang sasagip kay Basilio nang dahil wala na si Kapitan Tiago. Ngayon, kailangan ako naman muna ang kumilos upang matubos si Basilio. Okay lang yan, Iha. Si Padre Camura lamang ang makakatulong sa iyo. Isang salita lang niya ay mapapalaya niya si Basilio. Sasamahan kita. Ayoko po. Hindi po ako hihingi ng tulong kay Padre Camura. Kahit mamatay man ako, ayoko po. Okay lang yan. Sasamahan kita. Sige po. Tara at magpunta tayo kay Padre Camura. Tara na, nandito na tayo. Hindi ko po kaya, maawa ko yung sa akin. O siya, wag! Kung gusto mong makulong si Basilio at ikay magsisi sa huli. Sige po, tara na po. Tayo pumunta kay Padre Camura. Padre Camura! Huwag kang matakot, Iha. Dito tayo. Anong pakay mo rito, Iha? Ang hiling ko po sana, Padre, ay makalaya si Basilio. Pwede kong gawin yan, Iha, sa isang kondisyon. Ano po yun? Ikaw ang gusto ko. Wag po! Ayoko po! Huli! Hindi ka rito. Tutulong! Walang makakatulong. Tulong po! Huli! Padre, ayoko Huli. po! Wag po! Akin ka na. Ayoko po sa mga pati, demonyo! Huli! Huli, wag! Diyos ko, Huli! Anong nangyari? Tulong! Tulong! Huli! Tulong! Tulong! Huli! Tulong! Ito! Anong bahala dito? Upo! Sige na pa! Tangin mo! Wala kang kwenta dito. Kung may silbi ka, yung tatay mo walang kwenta. Bahala ka na mabulok dyan.
Basilio, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Basilio, may masamang balita ko sa'yo. Huwag kang magugulat. Sa kasamang palad, si Julio ay wala na. Pumunta siya kay Padre Kamura upang ikay makalaya. Di yan totoo. Hindi ko naniwala dyan. Pasensya na, Basilio. Nang pagkamatay ni Julio, si Tandang Silo ay wala na rin. Dito ka muna, hanap ako ng tulong. At kahit mawala ka pa, hindi mawawala ang damdamin ko'y sayong sa'yo. Ang damdamin ko'y sayong sa'yo. Ginoong Simon, Oh, Basilio, umupo ka muna. Ginoong Simon, ako rin po ay naging isang masamang anak at kapatid. Di ko pinansin ang aking ina, di ang paghihirap ng aking kapatid. Pinaparusahan ako ng Diyos. Pero ngayon, isa na lamang nasa puso't isip ko. Yun ay magiganti sa kasamaan. Ginoo, utang ko po sa inyo ang aking pagkalaya. Kaya, naparito po ako upang sabihin sa inyo na bigyan niyo po ako ng armas. Dahil handa na po akong tumulong sa inyo at sa iba pa. Salamat, binata. Nasa panig ko ang katwiran at katarungan sapagkat ipagtatanggol ko ang kapakanan ng inaapi. Salamat at pinawi mo ang aking agam-agam at pagdadalawang isip. Halika at meron akong ipapakita sa iyo. Nitroglycerina? Dinamita? Mas mahigit pa ito sa nitroglycerina. Ito ay may luhang tinipon, mga puot na tinimpi, pagkawalang katarungan at mapangapi. Ngayong gabi sa sabog at magkadurog-durog ang mapanganib ng mapaniil. Ang mga nagkakanlong sa ngalan ng Diyos, lahat sila'y madudurog sa pamamagitan nito. Ngayong gabi ay may isang piging na magdaraos at ang lamparang ito ay lalagay sa gitna ng kiyoskong ipinasadya kong ipagawa sa pagkakataong ito. Sapat na ang kanyang liwanag, ngunit sa loob ng 2 minuto ay lalamlam ang kanyang pagkaliwanag at kapag may sadyang gumalaw nito, ay puputok ang isang kapsula sa loob, sa sabong ng granada at pulbura na kikitil sa maraming buhay. Kung gayon, kailangan yung tulong ko? Hindi. Ikaw ay may tungkuling isa sa gawa. Sa ganap na 9 na gabi, ay tiyak na puputok na ang lampara at makakarinig na ang grupo ni Kabisang Tali sa senyales. Pamumunuan mo ang bayang handang lumaban. Dadalhin mo sila sa tindahan ni Kiruga upang kumuha ng sandata. Pamalaan mo rin ang tulay at sasaklolo kung kinakailangan. Lahat ng tutulong ay papatayin. Lahat? Oo, lahat. Sa danap na 10 ay hintayin mo ko sa harap ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng huling utos. At sa 9, lumayo ka. Lubhang malayo sa daan ng Anluwagi. Hanggang sa muling pagkikita po, Ginoo. Sige. Kakalimutan na kita, siguraduhin mong hindi talaga pwedeng tayo. Dumating na si Psyche at Cupido ng Olimpo.
Ikinagagalak kong nandito kayong lahat sa piging ng aking anak na si Juanito at Paulita. Mga panauhin, batiin natin ang bagong kasal. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Magandang gabi sa lahat. Naway lahat ay masaya sa piging. At sa inyo, bagong kasal, meron akong munting regalo. Naway maligayahan kayo sa simpleng handog. Maraming salamat po, Ginoong Simon. Halika na, Isagani. Umalis na tayo sa bahay na yan. Alang-alang sa Diyos, eh dapat umalis na tayo dito. Bakit ako alis? Kung bukas ay sa iba na siya. Nais mo bang mamatay? Gusto kong pumarito. Dahil bukas sa iba na nagmayari sa kanya. Halika na. Nakita mo ba ang lamparang yan? Yan ang simbolo ng kamatayan. May laman yan ng dinamita. Tabong bahay may laman ng dinamita. Ni isang daga, hindi makakaligtas. Hindi. Nais kong pumarito dito. Nais ko siyang masilahan kasi uli niya sandali. Kung gayon, matutupad ang inyong kahilingan. O siya, mauna na ako. Saan ka pupunta, Ginoong Simon? Pasensya na, may kailangan akong asikasuhin importanteng bagay. Maraming salamat sa lahat at mabuhay ang bagong kasal. Mauna na ako. O Ginoo at Ginang, may isang papel sa lampara. Tignan mo ang laman ng papel, iho. Manitizal Pares, Juan Cristomo Ibarra. Gusto mo Ibarra? Sino yun? Isang masamang biro. Lagda na isang pilibusterong mahigit 10 taon nang namatay. Isang pilibustero? Iya'y birong mabubunga ng isang kaguluhan. May mga babae pa naman. Anong nangyayari sa inyo, Padre Salve? Kilala niyo ba ang lagda na yan? Ito nga ang sulat kamay niya. Sa palagay ko'y hindi nangungulugan ang Manitizal Pares na iyan na tayo'y papatayin ngayong gabi. Namamatay ang lampara. Maaari mo bang hilahin ang mitsa, Padre Irene? Magnanakaw! Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Babarilin kita! Pag di mo ibigay, babarilin kita! Iyon ang hudyat! Sugod! Pago! Lapitan! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra! Marahil ay pinagmamasdan niya tayo. Ito ang kanyang plano. Pero paano siya nabuhay? At ano ang kaugnayan niya kay Simon na siyang nabigay ng lamparang iyon? Alam ko na! Si Crisostomo Ibarra, si Simon! Isang taksil! Habulin at hulihin siya! Senyor! Senyor! May masamang balita. Hindi natuloy ang plano. Bakit? Si Isagani, tinapon niya ang lampara sa ilog. Tumakbo ka na! Pero, iligtas mo na ang sarili mo! Umalis ka na rito! Pago! Lapitan! Hindi pa ito ang tapos! Ako ay nabigo.
Bakit ito nangyari? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon, anong nangyari? Diyos ko! Maghintay ka muna at kukuha ako ng doktor. Huwag ka na mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. At gumagabi na. Nais ko sanang ipagtapat ang aking lihim. Handa ako makinig, Senyor Simon. Totoo po bang may Diyos na gumagabay sa atin, di po ba? At ang Diyos ang tumutulong sa atin kung wala tayong mapuntahan. Tulungan niyo ko, Padre. Ayokong mamatay ng may dalang kasalanan. Nais ko sanang magpakumpisal, Padre. Handa ako makinig, Senyor. Plinano kong lahat ng ito. Dahil galit ako sa pamahalaan. Bumalik ako upang magiganti sa ng api. Diyos ko, patawagin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tandaan na ang buhay ay di palagi masaya. Minsan ay dapat rin tayo makaranas ng sakit upang tayo'y matuto. Tandaan mo na walang maidudulot na mabuti ang paghihiganti. Ito ay magtatanim lang ng bagong kasamaan. Hindi ko alam kung ba't niya ako pinaparusahan. Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mo malampasan. Hindi ka niya bibigyan ng isang pagsubok na di mo kayang labanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang ganitong bagay. At ang pangyayari na ito ay gusto ng Diyos na di may sa katuparan dahil alam niya na ito ay mali. Maraming salamat, Padre. At ako'y sasama na sa aking minamahal. Naway ingatan ka ng kalikasan sa kanyang kailaliman, kasama ng korales at perlas ng kanyang walang hanggang karagatan. Kung dahil sa isang banal at matayog na layunin ay kailanganin ng tao, ay pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalay, hindi ka lilikha ng kasamaan dyan. Hindi mo ililiko ang katarungan at hindi ka mag-uudyo ng kasakiman. Ang ng iyong balat at bawat sinulid
makita niyo isang taong namamangka, sasabihin yung kabesa at sasagot yung talis. Huwag kayong maaksaya ng panahon. May nagbago ba sa plano? Meron, ngayong linggong darating. Akala ko ba ay... At lahat ng ating ginasua ay mawawalang silbi. Di mo ako naiintindihan. Mas... Ikat, dito yung. Cut na lang to dito. Cut na to dito. Ginoong Simon, saan ka nanggaling? Sayang kasi di mo natanaw ang mga magagandang tanawin. Ako'y nakakita ng mga ilog na may magandang tanawin. Sa ganyang paraan lang magaganap ang mga ganyang proyekto sa kunting gugol. Ginoong Simon, ang parang iyan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan, ang lupain nito, ang yatay nito. Ipasara ang kanyang tungkulin. Malaki na ang nagastos sa mga gamit sa paralang yan. Dahil Start! Para sa akin, sila ay dapat matuto ng Kastila, kagaya ng isang bata na si Isagani na isang masigasig na mag-aaral. Si Sagani, walang modo yung batang yan. Tinulak niya ako nung tinulak ko siya. Para sa akin, sila ay dapat matuto ng Kastila, kagaya ng isang bata na si Isagani na isang masigasig na mag-aaral. Si Sagani? Magandang umaga, Kapitan General. Magandang umaga, mga panauhin. Ang guro ng Tiani ay humihingi po ng hayat. Unahin muna natin ang inang bayan bago ang lahat. Unahin muna natin ang pagkakastila. Dahil dyan, lahat ng daraing ay aalisin sa tungkulin. Mas mabuti pang gawin ang paralan ng isang sabungan. Juan Crisostomo Ibarra? Sino yun? Isang masamang biro. Nagdaan ng isang palibusterong mahigit 10 taon nang namatay. Isang Mustang ina. Magnanakaw! Alam parang yun ay isang dinamita? Buhay si Chris! Tomo Ibarra. Pago! Kapitan! Asa dia gini. Wala, shoot. Si shoot. Alam parang yun ay isang dinamita? Buhay si Chris. Tomo Ibarra. Gigi, balik. Bahagi ng kanyang plano. 1, 2, 3, start! Alam parang yun ay isang dinamita? Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil ay pinagmamasdan niya na tayo sa... Balik. Ay, gusto kong pumarito dito. Dahil bukas iba na nagmamayari sa kanya. Halika na. Nakita mo ba ang dinamitang yan? Ay, dinamitang yan. Agay. Lamparang yan. Hindi, ikaw ay may tungkuling isasagawa. Sa ganap na ikasyam na gabi, ay tiyak na puputok na ang lampara. Ate, nakalimot ko. Huli! Okay ka lang ba? Opo, wala nang taga-kup-kup kay Basilio. Magandang hapon sa inyo, Donya. Buenos dias. Buenos dias a todos. Ginoong Simon, saan ka nanggaling? Sayang kasi di mo natanaw ang mga magagandang Tawa. I-record ba? Kasi sa... Hello Hello po. Hello. Mic test. Kumusta ka na, Huli? Okay lang po. Nabalitaan ko po ang pagpanaw ni Kapitan Shark. Kumusta? Kumusta ka na, Huli? Okay lang po. Nabalitaan ko po na... Kumusta ka na, Huli? Huli! Okay ka lang ba? Huli! Okay ka lang ba? Opo. Wala nang taga-kup-kup kay Basil. Check.
Check. Check. Anong Check. ginagawa Check. niyo? Ay. May nagbago ba sa plano? Meron. Ngayong linggong darating. Kataboy. May nagbago ba sa plano? Meron. May nagbago ba sa plano? Meron. Ngayong linggong darating. May nagbago ba sa plano? Meron. Ngayong linggong darating. Akala ko ay ipagpabalit. May nagbago ba sa plano? Meron. Ngayong linggong darating. Akala ko ipagpaliban mo na hanggang sa pagpasok ng Kwaresma. Hindi pa handa ang mga arabal. Hindi na kailangan ng arabal. Ang mga tauhan ni Kabisang Tela. May nagbago ba sa plano? Meron. Ngayong linggong darating. Kumusta ka na, Huli? Okay lang po. Sige po, senyor. May nagbago ba sa plano? Meron. Ngayong linggong darating. Oh, Ang pagtatagpo ng ang pagtatag ng wikang Ayake. Para sa akin, sila ay dapat matuto ng Kastila. Tay pagod, nakita yung relo na din yung relo din. Sakto tayo